Bago po tayo magsimula, salamat po sa donor ni Lodi Ascal, napaka-pogi mo. At heto naman po ang 5 naunang nag-comment na sina Lodi Justin Camino, Lodi Lou Peregrine Mucha, Lodi Soul Eater, Lodi Anisa Dico, at Lodi Erwina Villadolid. Maraming salamat po, at kung gusto nyo mas hot out, i-on ang notification nyo at nang mauna pa kayo sa first. At kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-210 kabanata sa pagpapatuloy. Naglakad sina Wumuon at Daewong nang magkasama sa likod ng training hall. At napasabi ang kanyang ama na buwisit. Naghahanap na ang lahat pero wala man lang isang bakas ang makita. Sinabi sa kanya ng ating bida na ama, may naalala ka na ba kahit ano? Huminga ng malalim si Daewong at sinabi na pasensya na. Kahit gaano ko isipin, wala akong maalala. Seryosong napatungo ang ating bida at sinabi sa isip na ano ang dapat naming gawin. Sa sandaling yon, biglang lumitaw ang isang pulang ulap sa isang bahagi ng training ground. Nagulat si Daewong at sinabi hala. At sinigaw niya na makikita ito na ikaw ba ay ang Blood Cloud Emperor. Gulat na gulat si Daewong. Ngunit inabot ni Wumuon ang kanyang ama at pinakalma ito. At malungkot na sinabi na ayos lang, napansin ko na siya kanina pa. Hinayaan ko lang siyang lumapit dahil mukhang may kakaiba. At alam niyang kaya ko siyang patayin, kaya hindi ko sigurado kung ano ang ginagawa niya rito. Habang nakakrus ang kamay sa katawan ni Blood Cloud Emperor, sinabi nito sa kanya na gaya ng inaasahan. At sinabing muli sa kanya ng ating bida na ang paghahanap at pagpatay sa iyo ay isa sa mga bagay na kailangan kong gawin bago ang aking mapagpasyang laban sa Heavenly Martial Sect. Alam mo naman siguro yon. At naglabas ng enerhiya ang ating bida at nagtanong na may malamig na tingin na kaya, bakit ka pumunta rito? Pumunta ka ba rito para mamatay dahil sa huli ay pinagsisihan mo ang iyong mga nagdaang masasamang gawa? Ang Blood Cloud Emperor. Sa isang banda ay medyo katulad ng Martial Heaven Emperor. Bagamat siya ay isang lalaki, mas maganda pa siya kaysa sa isang babae. At napasabi ito sa kanyang isip na nakatingin sa ating bida na medyo nagulat na ang lakas ng enerhiya. Nahihirapan akong tumayo ng maayos. Tumingin ng kakaiba sa kanya ang ating bida at sinabi na kung hindi mo ako sasagutin, papatayin kita. Tumingin sa kanya at sinabi ni Blood Cloud Emperor na ang lugar kung saan ikinulong ang iyong ina, ang headquarters ng Heavenly Martial Sect. Maaari kitang gabayan papunta roon. Nagulat si Daewong sa kanyang narinig at napasabi na ano. Alam mo kung saan yon? Nananlaki naman ang mata ng ating bida na nakatingin din kay Blood Cloud Emperor. Tiningnan siya ng ating bida ng seryoso habang naglalabas ng enerhiya at sinabi sa kanyang isip na ano ang binabalak mo, Bloody Cloud Emperor. At pagkatapos sinabi ng ating bida sa kanya na kung may gusto daw ba siyang kapalit. Bago pa matapos ni Wumuon ang kanyang pangungusap, nauna nang kumilos ang Blood Cloud Emperor. Iyon ang tunog ng pagbagsak ng mga tuhod ng Blood Cloud Emperor sa lupa. At sinabi na walang kondisyon. Hirap na si Wumuon na mapanatili ang kanyang malamig na tingin. Ang kanyang kultibasyon bilang isang peerless master ay nagpahintulot na sa kanya na malaman kung kailan nagsisinungaling ang isang absolute master. At ang mga bagay na iyon ay 10 beses na mas malinaw ngayon na siya ay isang supreme master na. Alam niya na ang Blood Cloud Devil Emperor ay hindi nagpapanggap. Dagdag pa nito sa kanya na magmamakaawa ako sa iyo ng ganito. Tulungan mo kami ng kapatid ko. Nakatingin sa kanya ng kakaiba ang ating bida at sinabi na ano. At nagpapakumbaba na naiinis si Blood Cloud Emperor na pakiusap. Nagmamakaawa ako sa iyo. Sa sandaling iyon, si Mara ay lumitaw sa kanyang likuran na parang isang ilusyon. At sinabi na tulungan mo siya, bulong niya sa kanyang tainga. Makikita ang muka ng ating bida at sinabi sa isip na kahit si Mara ay magsabi ng ganyang bagay, wala nang kailangang itanong pa. At pagkatapos sinabi niya kay Bloody Emperor na okay sige. Tutulungan kita. At pagkatapos sinabi ng ating bida sa kanyang isip na talagang kailangan ko rin ang tulong niya. Hindi makapaniwala si Blood Cloud Emperor na napasabi na totoo daw ba talaga iyan. At tumingin si Mara sa Blood Cloud Devil Emperor na may awa sa isang sandali bago nawala sa dilim. At sinabi ng ating bida sa kanya na sige, tutulungan kita. Dagdag pa niya na tungkol sa iyong parusa, iyon ay nananatiling dapat pagpasyahan. At tumugon ito sa kanya at sinabi na salamat.
Mula sa aking puso. Salamat. Hanggat maililigtas mo ang aking nakababatang kapatid na babae, wala akong pakialam sa aking buhay. Kapag nalaman kong ligtas na siya, maaari mong gawin ang anumang gusto mo sa akin. Dagdag pa nitong tinanong sa ating bida na ngunit. Totoo ba talaga na naging isang Supreme Master kagaya ng sinasabi sa mga usap-usapan? Ang labang yumanig sa mundo sa pagitan ng Heavenly Martial Emperor at Song Wumuon sa Beijing at ang naging resulta nito ay kumakalat sa buong Jianghu. Nang marinig ang usap-usapan, personal na pinuntahan ng Bloody Cloud Emperor si Song Wumuon. At sinabi sa kanya ng ating bida na kung ang Supreme Realm na tinutukoy mo ay pagkatapos maging Peerless Realm, kung ganun, tama ka. Ang mga mata ng Blood Cloud Emperor ay napuno ng excitement. Na nakatingin sa ating bida at sinabi sa kanyang sarili na gaya daw ng inaasahan niya. Kaya hindi ako nagpunta sa maling lugar. Ito lang ang tanging daan palabas sa walang katapusang pag-uulit na ito at ang paraan para mailigtas si Kaur. At sinabi ng ating bida sa kanya na kung gayon, ano ang dapat kong gawin para tulungan ka? Sinabi sa kanya ni Blood Cloud Emperor na ang kapatid ko. Dinukot ng Heavenly Martial Sect 30 taon na ang nakalipas. Mas eksaktong sabihin na dinukot siya ng lintik na Sword King na yon. At napatanong ang ating bida sa kanya na si Sword King. Bakit daw naman? Tumugon sa kanya si Blood Cloud na para magawa niyang ipapatay sa akin ang taong itinuring niyang panganib sa Heavenly Martial Sect. Dagdag pa sa kwento na hindi lahat ng pinatay ng Bloody Cloud Emperor ay mga taong iniutos ng Sword King na patayin niya. Si Song Wumuon mismo ay tiyak na nararamdaman iyon. Makikita pa ang muka ni Blood Cloud Emperor na sinabi pa sa kwento na kahit wala ang utos ng Sword King. Ang Bloody Cloud Emperor ay isang taong nasisiyahan mismo sa pagpatay at uhaw sa dugo. Ang mga utos ng Sword King ay lalo lamang nagpadami sa bilang ng mga pinatay ng Bloody Cloud Emperor. At seryosong nainis ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na kahit ganon, hindi ko mapapatawad ang Heavenly Martial Sect at ang Blade King. Dagdag pa niya na ang lintik na mapagpaimbabaw na yon. At pagkatapos sinabi niya kay Blood Cloud Emperor na ang sinasabi mo ba ay ang nakababatang kapatid mo ay nakakulong din sa kuta ng Heavenly Martial Sect. Tumugon ito sa kanya at sinabi na oo, alam ko kung nasaan ito. Dagdag pa niya na makikita ang mukha niyang desperado na tulungan mo ako. Hindi ko nagawa dahil wala akong kakayahan. Pero ikaw, kaya mong iligtas ang batang yon. Nakatingin ang ating bida sa kanya at sinabi sa isip na pagdating sa kanyang nakababatang kapatid, siya ay mas mabait at mas maalalahanin kaysa kaninuman. At tumingin si Wumuon kay Dawong at sinabi na ama. Babalik ako. Mahalaga ang oras, kaya pakiusap, sumama ka kay Mara, ipaalam sa iba. Tumugon sa kanya si Dawong at sinabi na sige, anak. Kailangan mong bumalik ng ligtas kasama ng iyong ina. Sumagot ang ating bida at sinabi na siyempre. At lumabas si Mara at sinabi sa kanya na sasama daw siya. Lumingon sa kanya ang ating bida at sinabi na hindi. Mag-isa lang ako pupunta. Delikado. Kung makita tayo ng Heavenly Martial God, at kung mas malakas siya sa akin, mamamatay ka rin. Tumugon si Mara sa kanya at sinabi na wala akong pakialam. Kung kailangan nating mamatay, magkasama tayong mamamatay. Ngumiti si Wumuon kay Mara habang nananatili siyang matatag. At sinabi sa isip na alam kong magiging ganito siya. Pagkatapos ay pinindot niya ang kanyang mga acupoint sa isang mabilis na galaw na naging dahilan para mahimatay siya. At sinabi niya na ama, pakiusap, ikaw na ang bahala sa kanya. Habang sinalo niya si Mara tumugon siya na okay anak. Dagdag pa niya habang makikita si Mara na walang malay na. Para sa kanya, kailangan mong bumalik kang buhay. At tumugon ang ating bida sa kanyang ama na oo. Babalik ako kahit ano nang mangyari. At lumipat ang eksena sa manor na ito. At may nagsasabi na mas higit pa. Ilabas mo pa ang mas maraming lakas mula sa iyong dansyan. Ang nagsasalita pala ay si Jin Ho na tinuturuan si Arin na sinasabi nito na gusto ko rin gawin yan. At sinabi sa kanya ni Jin Ho na kung hindi mo ubusin ang laman ng iyong dansyan, hindi mo maaabot ang rurok ng Invisible Flying Sword. Habang nagsasanay ito naiinis na sinabi niya na buwisit. At sinabi nito sa kanyang isip habang makikita si Jin Ho sa kanyang gilid na sa kahilingan ni Song Wumuon, si Jinyo ay opisyal na dinala sa imperial na palasyo.
Pero talaga bang mapagkakatiwalaan ko ang taong ito? At sinabi sa kanya ni Jinho na sinabi ko sa'yo na huwag pagdudahan ang mga salita ko. Gawin mo lang ang inuutos sa'yo. Napatingin siya kay Jinho at napatakla at sinabi sa kanyang isip na parang binabasa niya ang isip ko. Makikita ang palasyo at sinabi ni Jinho na ngayon. Magpahinga muna tayo. Huminga ng malalim si Ahrin at sinabi na Jinyo. Ni hindi pa natin alam kung kailan muling sasalakay ang Heavenly Martial Sect. Nabalik na ba lahat ng kakayahan mo sa martial arts? Tumingin ito sa kanyang kamay at sinabi na well. Malapit na bumalik. Pero sa tingin ko, hindi ngayon ang oras para mag-alala tungkol sa Imperial Palace. Napatingin sa kanya si Ahrin at sinabi na ano? Anong ibig mong sabihin? Seryoso ang muka nito at sinabi na hindi pa ako nagkamali. At ngayon, sa tingin ko, isang napakalaking digmaan na walang makakapigil ang puputok. At dito na po nagtatapos ang ika-210 kabanata. Ika-211 kabanata. Sa pagpapatuloy, sinabi sa kanya ni Ahrin na isang dakilang digmaan. Nakapikit pa nitong sinabi sa isip habang may pawis sa pisngi na hindi lang ito pakiramdam. Naamoy ko ang baho ng mga hayop ng Heavenly Martial Sect. Mula sa lahat ng direksyon. Makikita ang Heavenly Martial Sect na sinabi pa ni Jinho na parang niyayanig nila ang hangin mismo. Tumayo sa pinagkakaupuan si Heavenly Martial God habang ang mga kislap ng enerhiya ay dumadaloy sa kanya. At makikita itong nagpalabas ng matinding enerhiya at sinabi pa na lalabas na ba tayo ngayon? At lumipat ang eksena sa kakahuyang ito. Isang palki ang dahan-dahang gumagalaw sa daan. At 2 kalbo. Middle-aged na lalaki ang kinakarga ng 10 tagapagbuhat na parehong mga lalaki at babae. At ito ay ang 5 Poison Twin King. Sa kanilang harapan, 4 na lalaki ang masigasig na nagwawalis ng alikabok sa daan, at sa kanilang likuran, 5 babae ang naglalabas ng mga petals ng bulaklak mula sa mga basket na kanilang dala at ikinakalat ang mga ito sa lupa. Sa tabi nila, isang batang lalaki na may dalang mas malaki kaysa sa kanyang taas ay tahimik na naglalakad, pawis na pawis. Ang dala-dala ay naglalaman ng iba't ibang mga gamit ng 2 lalaki at higit pang mga petals ng bulaklak. Ang buong grupo ay tahimik na naglalakad. Dahil ang lahat ng mga attendant ay may nasirang vocal cords at walang kakayahang magsalita kahit gusto nila. Mga 30 taon na ang nakalipas. Ang mga taong naglingkod sa 5 Poison Twin Kings ay aksidenteng nakakita ng mga peklat nila. Nang malaman nila, pinatay silang lahat ng 2 middle-aged na lalaki. Pagkatapos ay tinanggal ang mga vocal cords ng lahat ng mga alipin na kanilang binili. Ang 5 Poison Twin Kings ay magkapatid, at ang isa sa kanila ay kabilang sa 8 Heavenly Martial Emperors, habang ang isa naman ay kabilang sa 6 Grand Masters. Ang pinakamatanda sa 5 Poison Twin Kings ang unang nakatapos sa martial art. At naging isa sa 8 Heavenly Martial Emperors. At nag-alay siya ng di mabilang na tao at hayop upang matulungan ang nakababatang kapatid niyang matuto ng lason. Sa huli, kahit ang nakababata niyang kapatid ay naging isang absolute level master at isa sa 6 Grand Masters. At pagkatapos makikita ng mga ito na nasa gilid ng inn sa labas na pagod na nakaupo sa lupa. At mukhang gutom na gutom. Makikita ang 2 magkapatid na kalbo at sinasabi na maganda ang mesang ito. Linisin mo. At pagkatapos hinampas nito ang 2 nagpupunas ng lamesa sa likod ng kanyang latigo, habang sinasabi na gawin daw nila ito ng maayos. Gayunpaman, tiniis nila ang sakit at tahimik lamang na ginawa ang kanilang trabaho. Sa sandaling umupo ang magkapatid na kalbo para mag-order, bumukas ang pinto ng inn at 2 binata ang pumasok. At sinasabi sa mga tagasunod habang nanginginig na mabuti. Umupo ka. Maghintay ka sa tabi namin. Napatingin ang ating bida sa kanila pati na si Blood Cloud Emperor ng tahimik. Makikita ang bubong ng bahay panuluyan. At bukod sa kanila, may isa pang grupo sa loob ng bahay panuluyan mga alagad ng pinakamakapangyarihang sekta sa lugar, ang Azure Eagle Gate. Habang kumakain ang 2 magkapatid na kalbo, sinabi ni Blood Cloud Emperor na pero siguradong ang 2 walang hiyang iyon ay sakit sa mga mata para sa iyo, hindi ba? At tumugon ang ating bida at sinabi na mukhang hindi pa nakakakain ang 2 iyon ng ilang araw.
Sumagot sa kanya si Blood Cloud Emperor at sinabi na ganun din ang masasabi sa mga tagabuhat ng palangkin sa labas. At napalingon ang ating bida sa kanyang likod habang sinasabi ng taga-Azure Eagle Gate na tama, Junior Brother. Wala kang nakuha, hindi ba? Tumugon ito at nanghihinang sinabi na oho. Sa totoo lang, naghanap kami hanggang sa hindi na kami makalakad pero wala kaming nakita. Walang balita tungkol sa Heavenly Martial Sect o sa ina ni Great Warrior Song Wumon. At sinabi ng isang ito sa kanya na ayos. Pero, magpatuloy pa rin tayong magsikap hanggang sa huli. Baka nandito lang iyon. Para sa kapayapaan ng Jianghu, kailangan nating gawin ang ating makakaya. At naramdaman ni Wumuon ang parehong saya at pagkakonsensya habang nakikinig sa kanilang usapan. At pumikit na lang na sinabi ng ating bida sa kanyang isip habang tumungo ng bahagya na tunay silang nagsisikap para sa pamilya ko. Ako'y parehong nagpapasalamat at humihingi ng paumanhin. At sinabi pa niya habang patuloy sa pag-uusap ang mga ito na pero parang hindi nila ako kilala. Well, hindi naman nila alam ang hitsura ko, di ba? Hindi naman sa nakita na nila ako dati. Makikita ang kamay niya sa lamesa at sinabi pa niya sa kanyang isip na wala talaga akong intensyon na sabihin sa kanila kung sino ako. Plano ko lang tapusin ang aking pagkain ng tahimik at magmadali sa aking paglalakbay. At tumingin sa dalawang kalbong magkapatid at sinabi pa sa isip na pero ang killing intent na inilalabas ng mga yon ay talagang matindi. Tiyak na maraming tao na ang kanilang pinatay. Dagdag pa niya na makikita ang dalawang ito na at ang mga pipi na babaeng iyon. Nasira ba ang kanilang vocal cords? Ang dalawang batang iyon ay may malubhang na pinsalang mga tinig at nararamdaman ko ang isang uri ng pagsuko na lampas pa sa takot sa kamatayan sa kanilang mga mata. Dagdag pa niya habang makikita na kumakain ang dalawang magkapatid na kalbo na dahil ba yon sa dalawang absolute masters na yon. Sa puntong ito, ang usapan sa pagitan ng mga disipulo ng Azure Eagle Gate ay lalong sumisigla. At napahampas sa lamesa ang isang ito habang sinasabi na nagsasabing dapat nilang puksain ang mga bastardo ng Heavenly Martial Sect para sa kapakanan ng Gangho at protektahan ang hustisya ng Gangho. Dagdag pa nito na okay lipulin natin ang Heavenly Martial Sect. Napatingin sa kanila ang dalawang kalbo at tumatawang sinabi na Heavenly Martial Sect. Ano daw ang sinasabi ng mga walang hiyang iyon? At sinabi pa nito na nakakatawa kayong mga mahihina. Puro kabulastugan ang sinasabi at niluluwalhati pa yang Song Wumuon na parang hari ng mundo. Habang tumatayo ang mga galit na miyembro ng Azure Eagle Gate sinasabi sa kanila na ano. Paano kayo nangahas, mga kalbong bastardo? Dagdag pa na ano ang sinabi mo? Minamaliit mo ba ang aming Azure Eagle Sect? At sinabi ng kalbong ito na ang mga hangal na katulad nyo na naniniwala sa pag-iral ng Heavenly Martial Sect at sa kakayahan ni Song Wumuon ay nararapat lang maliitin. At tumawa si Blood Cloud Emperor at sinabi na wala ka talagang alam. At lumingon ito kay Blood Cloud Emperor at sinabi na sino ka, gago? Tinawanan mo ba kami? Kung ganon, hindi ka namin patatawarin. At tumugon sa kanila si Blood Cloud Emperor at sinabi na oo. Tinawanan ko kayo. Pero ni hindi nyo ako mahahawakan, mga gago. Dagdag pa niya habang nakatingin sa kanila si Song Wumuon na ang taong ito ay sobrang galit ngayon, alam nyo ba? At sinabi sa kanila ng ating bida na ang pag-iral ng Heavenly Martial Sect ay isa ng katotohanang hindi na maitatanggi ng lahat ng tao sa Jianghu. Sa sitwasyong kahit pagsamahin ang lahat ng Murim, hindi pa rin sapat upang pigilan ang Heavenly Martial Sect sa paglipol sa Murim. Bakit mo ito pinagtatawanan? Tumingin sa kanya si Kalbo at sinabi na Heavenly Martial Sect. Paglipol sa Murim? Dagdag pa nito na hindi ba't kalokohan lang yan na sinabi ng isang batang nagngangalang Song Wumuon. Dagdag pa ng isang kalbo na at kahit totoo man yan. Si Song Wumuon, na pinag-uusapan ng buong Central Plains, ay maaaring humarap at lutasin ito mismo. Dagdag pa ng isa na tumingin sa kanya na kung hindi, ang gagong yon ay isa lang hambog. Dagdag pa nito na Supreme Master. Magsabi ka naman ng may saysay. Dagdag pa nitong pangaasar na lumiwanag ang mga mata at nakangiti na dahil ang lolo niyang si Palm Emperor ay isa ring hambog, hindi rin naman nalalayo ang kanyang apo. Sabay takla nito. Napasabi si Blood Cloud Emperor habang napatawa na mga hangal. Tiningnan sila ng kakaiba ng ating bida at sinabi pa ni Blood Cloud Emperor na lumagpas na sila sa linya, ano?
At dito na po nagtatapos ang ika-211 kabanata.